Sabi dito, haha, pag overhead ganyan pa rin. Loko tansiyan mo, mag-seminar ka muna. Ayan mga master, makikita nyo naman dito wala tayong ginagamit na tansi. So, meron tayong linagay na dalawang pako. Yun yung guide natin sa bara. Para sa ganon, ipapatong na lang natin yung bara tapos ikakat na natin yung palitada. So, shout out po sa nag-comment. Panoorin mo to para may idea ka kung paano namin ginagawa yung pagkanto ng walang ginagamit na tansi. Ayun, lagi ko tong ginagawa kasi nga nasubukan ko na to. So, para sa akin, mas madali to. Kaya ito yung pinipili kong paraan. So, nagtatansi rin naman ako pero ginagamitan ko pa rin ng bara. Pero sa mga kantuhan, lalo na pagka finish na, ay mas mainam na i-guide natin ng bara. Kasi nga, yung bara straight. Pero pag binuli kasi natin na yung tansi lang, yung kanto niya ay hindi stable. Pero pagka dinikitan mo yan ng bara, kahit gaano mo yan ibuli, susunod yan sa straight ng bara natin. Kaya mas mainam yung paggamit natin ng bara. So yun nga, makikita nyo dito dahil nga hindi tayo gumamit ng tansi, yung eskwala yung ginagawa nating guide. Para sa ganon, alam natin yung eskwala ng ating kakantuhin. Ayan, so yan yung mainam. Ayun nga, makikita nyo dito mga master, bara. Bara talaga yung pangunahing ginagamit ko. So, aside from eskwala, yan lang. So, pagka nakuha naman natin na yung eskwala, ay susunod naman yung bara natin. Kasi nga, may guide tayo. Ayan. So, nasa diskarte lang kasi yan. Hindi tayo, nagbabase lang sa tansi. Ayan, so ganito yung ating ginagawa pagka nagkakanto tayo ng overhead ng walang gamit na tansi. Ayan. So, pagka dinikit na natin yung tansi, makikita na natin yung sobra sa kanyang kanto. Ayan. So, ito na yung sinasabi ko na pagka ginaid natin ng bara, kahit gaano pa yan bulihin, susundan yung pagka-straight ng ating bara. So, tingnan nyo ito mga master. Ayan. So, ito yung hindi mo magagawa pagka tansi yung ginamit mo. Kasi nga pagka pinuli mo yan ng ganyan, pagka may tansi, babako at babako yung kanto mo. So, tingnan mo yung pagkatapos bulihin, alisin mo lang yung bara. Instant kanto na. So, pagka dinikatan natin yan ng kanto, makikita mo yung awang or malalim na parts niya. Kaya pipil upan mo lang yon at saka ibuli ulit. So, mapipil upan yon, kita mo na sa kanto na straight na siya. Ayan. Ganyan lang kadali mga master. So, saan ka pa? Ba't mo papipiliin yung mahihirapan ka magkanto kaysa dyan sa madali? Ayan. Pwede rin nating hagurin ng ating bara. Ayan. So, hindi na tayo gagamit ng mga radalita. So, yung bara lang, tsaka yung radela, tsaka yung kutsara natin. So, kaya kung ikaw isang contractor or mason na kontrata yung mo, yung kuha mo, syempre doon ka sa mas madali. Kung arawan ka naman, hindi gawin mo yung gusto mo. So, wala namang nagbabawal sa'yo. So, dito na tayo sa overhead. Ayan. So, binubuli natin kasama yung bara. Ayan, pagkaalis natin yan ng bara, sigurado na yung kanto natin ay accurate or straight. Ayan, makikita mo yung malalim na parts niya, yung kulang sa kasi susundan talaga yung
kanto ng ating bara. Ayan, kung saan like sa tansi, pagka nasobrahan mo ng pahid, so, bumabako talaga. Ayan, tinutulak yung tansi. Like dito na susundan lang talaga yung pagka-straight ng ating bara. Ayan. Ganyan lang mga master. Kaya kung may nakikita kayong video na sa tingin nyo mas madali, ay gawin nyo na. Hindi yung magko-comment pa kayo na mas accurate. Subukan nyo muna. Ayan, para malaman nyo. Hindi yung ko-comment kayo ng gawain lang yan ng hindi marunong mag-set. Ba't ka magpapalitada kung hindi ka marunong mag-set? Ayan. So, makikita nyo naman yung outcome. Sa outcome ka mag-base. Ayan. So, ito na yung outcome, sir. Yung pagkanto natin ng walang ginamit na tansi. Ayan, i-check natin. Ayan, makita mo dito, makikita mo na accurate siya. Straight na straight. Ayan, so yung sinasabi mo na sa overhead hindi pwede, nasa sayo na yun. Ayan, so kita mo naman sa outcome. So hindi lang tayo gumagawa ng basta-basta kung hindi natin nasubukan. Ang advice ko lang sa'yo or sa mga hindi believe sa ginawa natin, ay subukan nyo muna para malaman nyo.